kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello mga ka-stars, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon araw po ng Sabado at ang petsa ay una na po ng buwan ng Agosto. Ngayon maulan pong hapon pa sa inyong lahat. And for today's video, pag-usapan po natin ang nalalapit na paghaharap ni Alex Ayala kontra po dito sa pambato ng Japan na si Naomi Osaka. So ito po si Naomi, talaga hindi po ito basta-bastang kalaban kasi ito 4-time Grand Slam champion po ito mga ka-express. At solid hitter din po ito, solid player to at hard hitter din po ito mga ka-express, lalo na pagka nagsuserve. At ang pamatay din ito yung backhand niya, yung matulis. Yan talaga. Pero bago sila magharap mga ka-express, balikan natin yung naging performance ni Alex Ayala dun sa laban niya kay Lele Fernandez at dito nga kay Elena Svitolina. Tama yung naging hula ko dun kay Lele Fernandez na tatalunin ni Alex si Lele Fernandez in straight set. Hindi ako nagkamali mga ka-express. Di ba? At hindi ko lang na-upload yung video ko dito sa bago magharap si Alex at itong si Elena Svitolina na ang sinabi ko dito, yung wild prediction ko ay mananalo si Alex in straight set ulit. At kung ano yung ginawa niya doon sa Berlin, kung saan tinalo niya to si sa grass surface si Svitolina in straight set din mga ka-express. So ngayon, inulit niya ulit yan mga ka-express dito sa laban nila dun sa round of 16. Kung saan talaga sa unang set pa lang nagpakita ang gilas na si Alex Ayala mga ka-express. Pero pagdating sa second set ay medyo humabol ng todo itong si Svitolina. Pero ganun pa man, doon kay Lele Fernandez mga ka-express, talagang sasabi kong ang galing ng ginawa doon ni Alex kasi hard hitter din to si Lele Fernandez, diba? Actually, nakagawa nga ng ilang aces si Leila sa laban nila. Pero overall, talagang naging matagumpay doon. At itong matindi pa. Defending champion na ng WTA 500 itong Washington DC Open kung si Lele Fernandez at tinalo nga siya ni Alex Ayala. So dalawang defending champion ang tinatalo ni Alex. Bali tatlo pala. Tatlo pala yung mga tinalo niya, yung mga ka-champion lang. Una yung defending champion ng Wimbledon na si Iga Swiatek. At doon sa itong si Donna Vekic sa Berlin, tinalo niya rin yun, ka-champion lang noon ni Donna, pero hindi umubra kay Alex Ayala. Ito nga, pinaka-latest na tinalo ni Alex na defending champion na dapat mag-didefensa ng kanyang corona. Ito nga pong si Lele Fernandez na isang half Pilipina, half Canadian. So, siyempre, nagbunyi ng todo yung ating mga kababayang Pilipino at nagpuyat siyempre nagtyaga sa na manood. Ako talaga lagi kong pinanonood lahat ng laban ni Alex Ayala live. May pinapanooran ako ng live application o site. Although dun sa isang YouTube channel talagang updated yung yung scoring niya doon. Doon kasi sa pinanonood kong live na video, medyo delay ng sabihin natin mga 20 seconds ganun. Pero okay na rin yun kasi napapakinggan ko kung sinong talagang nangunguna na, tapos napapanood ko ba yung actual na video. So dito kay Svitolina, nakita niyo kung gaano ang respeto na pinakita rin ni Svitolina kay Alex. Dati kasi mga ka-express, ito si Svitolina, never yan nakikipagkamay. Bibihira na nakikipagkamay niya sa mga kalaban niya. Pagkatapos ng laban, diretso yan doon sa umpire. Umpire lang ang kakamayan niya. Pero dito, twice niya doon sa unang pagkatalo doon sa Berlin, talagang niyakap niya si Alex Ayala. Pumunta pa siya doon sa
sa court ni Alex at kinongratulate si Alex. Tapos dito nga, doon sa pagkatalo nung manalo si Alex, second set, nakipagkamay ulit siya ng Svitolina. So, ibig sabihin, nire-respeto, pinapakita ng respeto ni Svitolina itong si Alex kasi respeto nga naman talaga si Alex, di ba? Sino ba namang player ang hindi re-respetuhan si Alex? Bukod sa magalang na, talagang down to earth pa, on and off diyan sa playing court. Kung ano pinapakita niya sa labas ng playing court, yun din ang pinapakita niya dun sa loob ng playing court. Kaya talagang kahit sinong makalaban niya, andun yung parang matatanggap yung pagkatalo nila, di ba? Kasi si Alex, kahit natalo yan, andun yung ngiti. Makikipag-shake hand siya, andun yung ngiti, o makikipag-hand siya dun sa tumalo sa kanya, andun pa rin yung smile niya. Win or lose, hindi nawawala yung ngiti sa mukha ni Alex Yala tuwing makikipag-shake hand siya pagkatapos ng laro. So, yan ang isa sa mga napakagandang asal ni Alex Yala. Minsan hindi mo makikita sa ibang player, di ba? Hindi ko naman hindi ko naman pinupulaan yung ibang player, pero kakaiba tong sa kababayan natin si Alex Yala. So, punta na tayo ngayon dito sa laban ni Alex Yala kontra dito kay Naomi Osaka ng Japan. Well, kung pagbabasihan natin yung experience tapos yung husay sa loob ng playing court, lamang na lamang po dito si Naomi Osaka. Talagang sa serving, sa first serve, talagang mabigat ang service niya, ni Naomi, talagang solid yan. Yung second serve niya, ganun din. Halos lahat ng kategorya dito sa tennis, depensa, opensa, break, pag magkakaroon ng break point, halos sa kanya lahat ang pabor sa kanya lahat yung statistic. Pero huwag nating ismulit itong ating kababayan dahil itong si Alex Yala, etong meron itong gali na never say die. Hanggat hindi pa natatapos ang set, lalaban yan si Alex. At saka isa pa, yung second serve ni Alex, sabi nga karamihan ng mga tennis commentator, bukod tangi daw si Alex ang may pinakamatinding second serve na pagka yung forehand niya, ginamit yung forehand, yan daw ang pinakamatindi. So sa totoo lang talaga mga ka-express, yan talaga yung forehand ni Alex, talaga yung niya, ang secret weapon niya yan. Nakikita nyo naman pagka ginamit niya yan, halimbawa nakabuelo na siya, yung kunwari na set up niya na yung kalaban, tapos yung panghuli na ipo-point niya na, ang ganda talaga talagang hirap na hirap yung kalaban na kuhanin pa, maibalik pa yung bola. Magaling si Alex, lalo sa depensa. Defensive player si Alex, kaya kita nyo kahit gaano kalalakas mag-serve yung kalaban niya, si Svitolina malakas mag-serve yan, si Leylah Fernandez malakas din mag-serve yan, si Rybakina malakas din mag-serve yun, pero lahat yan mga tinalo niya kasi nga iba yung estilo ng pagdidepensa ni Alex at saka tumaas na yung yung kanyang yung resistensya niya, mas lumakas yung resistensya niya. Kung dati noon parang hindi gaano makakilos o hindi mahabol ng todo ni Alex yung yung bola, pero ngayon talagang maliksi na siya, left right, forward, backward, halos magandang tingnan yung kanyang footwork, mga ka-expert. Pagmasdan nyo, pagka lumalaban si Alex at halimbawa siya ang nag-receive ng bola, tingnan nyo yung kanyang yung paa. Minsan nagdo-double pedal siya, kumukuha ng buwelo. Lalo na kung papalo siya ng forehand niya, kumukuha siya ng buwelo. Pag nakabuwelo talaga yan,
matindi, malupit. Saka talagang yung ground stroke niya talagang sobrang tulis. Matulis na matulis talaga. Lalo pa dito sa sa hardcore, talagang fast yung niya, yung talbog ng bola, mabilis. Kaya talagang pagka halimbawa na-tempo ng malakas yung balik ni Alex dun sa bola dun sa kabilang court, kadalasan nahihirapan ibalik. May balik man na outside ganun, o kaya man nanenet. So yun. So dito kung ako pag tatanungin kung sino ang mananalo, well, although llamado dito si Naomi Osaka mga ka-express, llamado talaga, llamado. Kumbaga dihado ang ating kababayan. Pero kung ako ang tatanungin, mananalo dito si Alex in 3 sets. 3 sets yan mga ka-express. Talagang pukpukan yan. Maaari magkaroon ng tie break sa final set, ganon. Pero definitely Alex Ayala will win this game against Naomi Osaka in 3 sets. So hanggang dito lang po mga ka-express. At muli ito si Hil at itong Hilbag Channel, lagi nagsasabi na may pagpalaan bawat sa atin ng ating pumahal kapal at hindi ka ng pagpapalang bawat sa atin. Maraming salamat. God bless you and Diyos mabalos. Shout out po sa inyo lahat. Thank you.